Yan, good evening po sa bawat isa sa atin. And now, nandito po tayo uli upang mag-aral ng salita ng Diyos. And welcome po sa ating mga makakasama muli sa gabing ito. Andito na naman po kami ni Ate Nori upang magbahagi ng salita at manalangin sa bawat isa. Ate Nori, say hi to them. Hello po, blessed evening po sa lahat. Yan. So, ang pag-aaralan natin ngayon is mula sa Awit, chapter 1, verse 1 hanggang 6. Yan. Isa ito sa mga paborito kong verse na napag-aralan ko sa Bible. Napaka-refreshing niya. At saka, isa sa mga magiging guide natin. Paano ba tayo mabubuhay bilang anak ng Diyos. So, pinamagatan ko yung pag-aaral natin ito ngayon as sino ang mapalad. Yan. Bago tayo mag-umpisa, basahin natin. Share ko po itong ating verse. Basahin muna natin. Ate Nori, pakibasa po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 1 verse 1 to 6. Nakalagay po dito, ang tunay na kagalakan. Verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutka at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Verse 5, sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banal. Verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Ayan. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At bago tayo tuloy-tuloy na mag-aral, let us pray, let us bow down our heads. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa muli naming pagtitipon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Gawin niyo nga po itong kalakasang physical, spiritual at emotional ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, mag-aaral po kami, makikinig po kami, at bigyan niyo nga po kami ng puso na mapagkumbaba at willing matuto and willing to obey your word. Lord, itago niyo nga po ako, ang inyong lingkod, sa inyong likuran, at tanging kalooban niyo nga lang po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Samahan niyo nga po kami ng inyong banal na spirito, online man sa bawat tahanan. Hayaan niyo nga po na kumilos ka ang iyong banal na spirito sa mga nanunood sa kanilang mga tahanan. Thank you Lord, pagpalain niyo nga po ngayon pa lang ang inyong mga salita at bigyan niyo nga po ito ng katagumpayan sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So, ang pag-aralan natin, gaya ng sinabi ko, bigyan ko siya ng title na Sino ang mapalad? Yan. Kasi tayo, basta blessings ang pinag-uusapan, talagang pag tinanong, sinong gusto ditong pagpalain? Ayan, sasabihin ka agad, amen. Yun. Pero, hindi nila alam kung paano pagpapalain. So, andito yung sikreto pala ng pagpapala ng isang anak ng Diyos. Saan ba nanggagaling yung pagpapalang ito? Yan. Saan ba nanggagaling itong pagpapalang ito? Ito yung matututunan natin ngayon sa mga verses na ating pinag-aralan. Yan. Umpisa tayo sa verse 1. Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod
sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Yan. So dito, verse by verse tayo. Verse by verse. Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. So sino daw yung mapalad? Thank you po sa mga nanonood. Yung hindi daw nakikinig sa payo ng masama. Sino ba tong mga masama na to? Di ba? Ito yung sila rin yung mga tao na ang panuntunan nila ay hindi ayon sa kalooban ng Lord. Yan. Mamaya, makikita natin sino nga ba talaga tong mga ito. At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Actually, dito papasok yung word na compromising. Kasi ang tao, pagdating sa kagipitan, ang nangyayari, kung saan sila magbe-benefit, kahit hindi ayon sa kalooban ng Lord, pupunta na siya doon. Kumbaga, sige na nga, wala namang masama. Ang literal nito, na devotion ko na ito dati, ang literal nito is yung tipong kunyari yung dati kang manginginom. Alam mo na masama yung pag-inom. Ayan. Masama yung pag-inom. Tapos ngayon may mga kaibigan ka na matagal mo nang hindi nakikita. Tapos nag-meet kayo. Sasabihin sa'yo, sige na, sama ka naman sa tagay. Ikaw naman, bira lang tayo magkita. Diba? Alam nating hindi yun kalooban ng Lord, pero dahil sa pakikisama, oo nga naman, bira lang naman kami magkita eh. Diba? Dito, makikita natin na may tao kasi, pagdating sa decision making, kapag hindi tayo rooted sa salita ng Diyos, kung sino yung narinig natin na nagsalita, at sa paningin natin, sa pananaw natin, sa pandinig natin, sa pagkakaunawa natin, mukhang tama ito. Pero sa mga susunod na talata, makikita natin kung saan ba tayo mas kikiling sa tamang desisyon sa buhay natin. Sabi dito, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ayan, dito papasok yung mga pagdating yung mga kagipitan, mga gipit na. Tapos kaya tama yung ginagawa mo, pero kukutyain ka. 'Di ba? Nararanasan natin yun, yung wala naman tayong ginagawa. Dahil parang yung if you can't beat them, join them. Yan. 'Di ba? Alam natin yung mga kasabihan na yan, if you can't beat them, join them. Pero ano ba yung sasalihan natin? 'Di ba? Makakabuti ba 'yon sa ating buhay, sa ating buhay pananampalataya? Is it according to the will of God? Ayan. So yung mga sinasabi ko dito in general, so bato-bato sa langit, tamaan, pinagpala po. Yan. Kasi napaka-general niya, maraming papasukan. Ito mga sinasabi ko na i-apply natin sa buhay natin. Ang Bible po kasi, iisa lang po ang interpretation, pero iba-ibang application. Amen? Yan. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Kumbaga yung parang yung mga iba na, sige kung yan ang iniisip mo, di gagawin ko yung iniisip mo para na lang, para matapos yung usapan. Yan, yung mga ganon. Okay? Yan. So, next slide. Yan, sabi, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Yan. Sino ang mapalad? Ang mapalad pala, ang joy niya is yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang joy niya is yung bulay-bulayin, yung himay-himayin niya, na yung kapag nalulungkot siya, imbis na pumunta siya sa kapwa niya, na pwedeng may payong maganda, pero may payong hindi maganda, imbis na doon siya, yung humanap siya ng comfort sa ibang tao, ang comfort niya ay ang salita ng Diyos.
Sabi dito, binubulay niya ito sa araw at gabi. Amen? Ito yung ah, yung imbis na, kunyari, kapag nasa critical na, kailangan ng mga decision making na kailangan harapin, or yung pag down na siya, o kaya yung hindi na niya alam ang gagawin, mapalad ka pa rin kapag ang puntahan natin ay ang salita ng Diyos. Paano nagima? Yung susunod na verse, maganda to. Bakit napakaganda? Kapag ang pinupuntahan natin ay salita ng Diyos. Sabi, binubulay, anong ginagawa ng mapapalad ng mga ito? Ito yung umaga-gabi, ang hinahanap niya, yung sasabihin ng Panginoon sa kanya. Amen? Hindi yung sasabihin ng tao sa paligid niya. Ang hinahanap niya, ang mas pagtutuunan niya ng pansin, yung sasabihin ng Diyos sa kanya. Amen? Kasi minsan nadadown tayo dahil sa sinasabi ng tao. Ang tao kasi hindi believe sa atin minsan. Diba? Pero ang Diyos believe siya sa atin. Meron siyang tiwala sa bawat isa sa atin. So yun ang hanapin natin sa Panginoon. Yung tiwala ng Lord sa atin. Ano ba, Lord, yung pinagkakatiwala mo sa akin? Ano ba, Lord, yung sasabihin mo sa akin? Ano ba yung magpapalakas ng loob sa akin? Kaya ka mapalad because yung Diyos na mas marunong kahit kaninong tao, yan ang nilalapitan natin. Amen? Meron ka, Ate Nori, gustong idagdag tungkol dito? Yung Dok, yung sa halip kasihan na yung sumunod sa kautusan ni Yahweh, na kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, yung alam mo yung mararamdaman natin na yung kagalakan, kasi kapag si Lord yung sinunod natin, na yung natin, yung Holy Spirit natin, kasi hindi na tayo yun yung pumapatnubay sa atin para hindi tayo makagawa ng masama. Kaya pag sumunod tayo sa ating Panginoon, na nandun yung sa everyday na buhay natin, nandun yung hindi ka makakagawa ng kahit na sabihin sa iyo ng isang tao na gawin mo to, pero alam mong yung pinagagawa niya sa iyo is masama. Hindi mo kayang gawin kasi nga tayo nasa atin ang Panginoong Hesus, lalo na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, na napakalaking tulong sa atin yon, kasi nandun yung gabay ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po magbasa ng Biblia. Malaking tulong po sa araw-araw nating pamumuhay. Yan, amen. Yan. So dito, yung first paragraph natin, it's about compromising. Na akala natin okay na tayo, na please natin yung tao, kasama din dun yung word na compromising, kasama din dun yung pagiging people pleaser imbes na God pleaser. Tapos dito sa verse 2, dito yung hinahanap natin yung pag-asa natin sa Panginoon, yung kalakasan natin sa Panginoon. Yan. So, tapos ano yung susunod sa verse 3? Sabi, ito, ang ganda nito. Sabi, katulad niya'y, lakihan ko. Yan. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Yan, napakaganda, no? Nakaka-touch siya. Yun, nakaka-touch siya. Kasi ito yung sabi, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Sa English, planted. Ibig sabihin, nakatanim siya sa tabi ng batisan. Diba? Ang punong kahoy kasi, diba? Hinahanap niyan, nourishment, yung tubig, diba? Na, kita mo, bakit may mga puno na nakatabi sa batisan? Kasi, doon siya kumukuha ng nutrition. Amen? Tapos sabi dito, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon.
Alam mo kapatid, kapag rooted ka sa Word of God, sabi nga, meron akong pinost ay na kinapi ko lang naman sa isang kapatiyan kay Brother Jojo. Sabi niya, walang depression, hindi uso ang depression kung meron kang Diyos sa buhay mo. So ganun din ito yung ang tao nade-depress ka lang naman nawawalan ka lang naman ng pag-asa kapag nakadepende ka sa sarili mo o nakadepende ka sa tao o sa paligid mo. Pero kapag nakadepende ka sa Diyos, ang Diyos palaging may solusyon sa problema mo. Amen? Kapag nakadepende ka sa salita ng Diyos, kasi source of living water natin, ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, si Jesus Christ yan. Jesus is the Word of God. He is the Word of Truth. Siya ang katotohanan ng lahat ng mga promises sa buhay mo. So tayo, bakit tayo nade-depress? Bakit tayo nade-down? Bakit feeling natin wala na tayong pag-asa? Kasi nakadepende tayo sa limited mind natin, sa limited ability natin, sa limited resources natin, at even resources ng mga nasa paligid natin. Pero dito, kapag pumunta tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos, yan ang ginagamit ng Lord para mangusap para sa atin. Na laging sariwa ang dahon at mamumunga sa takdang panahon. Kita mo ang mga tingnan mo kami ni Ate Nori. Feeling fresh. Feeling may pag-asa. May problema, pero nakangiti. Kasi alam namin na meron kaming Diyos sa buhay namin, na merong tumutulong sa amin, na meron kaming hope, na ang Diyos na sinasamba namin, merong solusyon. Amen? Kita nyo ang tunay na anak ng Diyos. Palagi nakasmile yan. Puno-puno ng problema, pero nakasmile, laging sariwa. Amen? Palaging hindi halata na nag-iedad na. Amen? Diba? Tingnan nyo ako. Anong edad ko na kaya? Alam nyo ba, minsan may nagtanong sa akin, ilang taon na daw ako, akala daw niya bata pa ako. Sabi ko, may 18 years old na ako. Yun, tingnan nyo, laging sariwa. Kaya kayo, mga kapatid, kung gusto nyo palaging fresh looking, palaging napapagkamalan na dalaga, napapagkamalan na walang anak, napapagkamalan na binata pa, napapagkamalan na hindi ka na senior citizen, yan. Kailangan punong-puno ka ng salita ng Diyos kasi yan ang vitamins ng ating kaluluwa, ng ating emotions, ng ating physical. Alam mo kapatid, kapag ayos ang spiritual natin, dala-dala lang natin yung physical na pangangatawan. Amen? So yung meron ng yung worship sa Zumba, yung nagtuturo sa amin, ang lakas-lakas niya, pero mukhang may edad na siya, pero ang lakas ng katawan niya. Habang nagsusumba, nag-worship siya, nagsishare siya ng Word of God. Amen? So, sino dito ang gusto na palagi siyang sariwa, palaging fresh, kahit puno-puno ng problema, hindi halata? Manindigan ka, sumandal ka sa salita ng Diyos. Amen? At mamumunga sa takdang panahon. Diba, hindi naman pag tinanim mo, tapos pag diniligan mo, diba, namumunga kagad? Diba, hindi naman ganun yun. Kahit anong halaman, wala namang ganun eh. Pag tinanim mo, may proseso. Amen? Dadaan ng maraming panahon, dadaan ng maraming time. Pero mamumunga. So tayo, meron ba tayong pinapanalangin? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Darating yung time, tulad na ito, pangako ng Panginoon to sa'yo ngayon. Nababasa mo ang mga salitang ito ngayon, yan. Pangako niya yan, claim it. Mamumunga ang iyong panalangin sa takdang panahon. And ito po ang napakaganda. Proven ko na po to. Proven ko na. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So, sino ang mapalad?
Ang mapalad, yung ang source of living water niya ay ang the Word of God, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Sino ang mapalad? Yung mga tao na hindi nagko-compromise. At bakit ka mapalad? Dahil mapalad ka kasi palagi kang fresh. Yung pangako ng Panginoon, they are new every morning. Yung hope mo, meron araw-araw paggising mo sa umaga, may pag-asa ka. Kaya ka mapalad. At mapalad ka dahil alam mo na pagdating ng araw, yung mga panalangin mo matutupad dahil binigay na ng Panginoon sa iyo. And alam niyo kung bakit lagi kang sariwa? Ito, kaya dito ako, ito yung pinakagusto ko, bakit lagi kang sariwa? Kasi hindi ka mapapagod, kapatid. Hindi ka naman nahayaan ng Lord na mapagod dyan sa ginagawa mo. Kaya nga, sabi nga, sa Matthew 28, yung burden niya, yung pamatok, 'di ba? Makikihati siya yung pamatok, nakasakbay din sa kanya sa Panginoong Hesukristo kasi sasabayan kanya na tuparin ang mga pangarap mo, sasabayan kanya sa mga masolusyonan yung mga problema mo. Kaya lagi kang sariwa, hindi ka mapapagod. Kasi kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Yan. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Bakit magtatagumpay? Kasama mo ang Lord eh. Kasi tinutulungan ka ng Lord, imposibleng hindi ka magtatagumpay. Amen ba? Imposibleng hindi. And ako, glory to God, talagang proven ko na yan. Basta lahat ng desisyon, isasangguni natin sa Panginoon. Huwag tayong magdidesisyon ng sa sarili natin. Sanggunin natin yan at kapag inapprove ng Panginoon, sigurado tagumpay yan. Sabi ko nga sa mga lighthouse, sa mga ilaw ng tahanan, wala akong pinasok na hindi nagtagumpay. And almost yung mga prayers ko, palaging yes, kasi sinasangguni ko sa Panginoon. Sinisigurado ko muna na kalooban ng Lord yung papasukin ko. And true enough naman, nakikita ko, lahat naman nagtatagumpay. Kaya glory to God, thank you Lord talaga for all the blessings. And gusto ko lahat po ng nanonood, nakikinig sa ating Bible study, ganun din. This is the secret of your success. This is the secret of your victory. Gawin mong source of living water, source of hope ang Panginoong Hesukristo. Jesus is the Word of God. Di ba nga sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God. And itong word na to, sabi dito, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sino tong Word na nagkatawang tao at nanirahan, nakisama sa sangkatauhan? Ay ang Panginoong Hesukristo. So, amen? So, as we read the Bible, we read the message of Jesus Christ in our lives. Yung blueprint ng buhay natin. Yan. Sabi dito, ang next is, nang sa gayon, ang sino mang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa awit 1:4. Tingnan nyo kapag compromiser tayo, kapag madali tayong mapadala, magpatiago ano ba to? Yung sulsol, may ibang term doon, mas magandang term ng ibang tao. Yung ginagawa natin, parang ipa na lang daw, natatangayin lang, parang nawawala, napupunta sa wala yung ginagawa natin. Hirap na nga tayo. Tapos, pag nagtagumpay tayo sa sarili nating kaparaanan, nawawala rin parang bula. Sabi ito nga parang ipa nga daw na hinahangin lang. Di ba yung ipa? Di ba yung ipa yung pinagtanggalan ng palay? Hanginin lang nawawala. So, ganun ang nangyayari. Kaya minsan, matatanong natin, di ba? Kung siguro meron na tayong kilala o tayo, pinagtrabahuhan natin tapos biglang nawalang bula. Kasi yung pala, hindi ayon sa kalooban ng Lord, ng Panginoon yung ginawa natin. Hindi pala yun yung
daan. Hindi pala yan yung plano ng Lord para sa atin. Yon. And next, sa verse 5 to 6, sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. O yun, ito yung sinasabi ko kanina. Na wag tayong maiinggit sa mga taong gumagawa ng mali, yung walang pagkakakilala sa Lord, na yung hindi nakadepende sa Panginoon pero nagtatagumpay. Wag po tayong maiinggit sa kanila kasi at the end of the day, sa araw ng paghuhukom, during judgment day, meron palang kakahantungan ng mga ito. Yes, nakikita natin sila sa point ng victory nila, ng success nila. Pero wag tayong maiinggit sa kanila, nagagayahin natin sila. Kasi tingnan nyo, ihiwalay sila sa mga banal. Sabi, anong mangyayari dito? Kapahamakan pala ang hantungan nila. Amen? So wag tayong maiinggit kung nagtatagumpay man sila sa maling gawa na walang patnubay ng Panginoon. And mapalad ka, sabi dito, sa taong matuwid. Ang sinasabing matuwid, ito yung may righteousness ka sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. And if you are righteous in Christ Jesus, syempre, spirit-led ka, masunurin ka sa kalooban ng Lord. Yun yung matuwid eh. Kaya ka lang nagiging masunurin because you have Christ in you. Sabi, si Yahweh ang pumapatnubay. Yan. Sa taong matuwid, yung mga righteous, yung merong Kristo sa kanyang puso, yan yung mga pinapatnubayan ng Panginoong Jesucristo. Na kahit nandun na sa point na nadadown na, andun ang Panginoon, and sa bawat tagumpay niya, kasama niya ang Panginoon. Kaya ito yung kaya nating sabihin, thank you, Lord. Diba? Kaya glory to God, thank you, Lord. Kasi alam natin, ang Panginoon, ang kumilos, ang tumulong sa atin. Sige nga, kung hindi tayo nag-pray, kung hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo humihingi ng guidance, makakapagsabi ba tayo ng thank you, Lord? Hindi natin masasabi. Kasi sasabihin natin, oy, ang galing ko. Pag tinanong, paano mo nagawa yan? Ito lang. Paano ka nagtagumpay? Anong secret of your success? Anong sasabihin natin? Kasi ganito lang. Ito kasi yung formula yan. Kailangan kasi ganito ka. Kasi nagsipag ako eh. Kasi pinag-aralan ko na matagal yan. Hindi natin masasabi na sa Lord galing. Diba? Pero kaya natin magsabi ng thank you, Lord, dahil alam natin na ang Lord ang tumulong sa atin. At nag-pray tayo. Humingi tayo ng patnubay sa Lord. So, mabibigyan natin ng honor ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, tuwang-tuwa siya sa mga anak na lumalapit sa Kanya. And dahil lumalapit tayo sa Kanya, at kapag grinant niya, hindi ko alam kung dito ko na-share yon sa Jeremiah 29:11, then you will seek me and find me, and I will answer you. Sabing ganon, di ba? Kaya ibe-bless niya sa Jeremiah 29:11, ibe-bless niya ang bayang Israel. Nang sa ganon, patuloy na lumapit sila sa Panginoon. So ganon din sa atin. He will bless us more kapag nagpe-pray tayo sa Kanya at i-grant niya yon at i-honor natin siya. Amen? Kabaliktaran naman, sino naman ang hindi mapalad? Ito yung mga hindi nga umaasa sa Lord. Yes, they may be successful, they may be victorious, pero nasaan sila at the end? Ayan. So, malinaw po ba sa bawat isa sa atin? So, if we want to be greatly blessed until the end, minsan kasi feeling natin blessed tayo eh. Pero hanggang dito lang yan. Ang gusto natin yung forever na we are blessed, na kahit mamatay na tayo, pinagpala pa rin tayo dahil sa kamatayan natin, sa second life natin, kasama pa rin natin ang Panginoon. Kesa naman, anong gusto natin? Pinagpala tayo dito sa lupa? Hanggang dito lang sa lupa dahil wala tayong Kristo sa puso natin na pumapatnubay, na wala tayong Word of God na tinanggap sa ating puso? Na pagkamatay natin, hanggang dun lang. Hindi natin alam kung saan tayo. O yung sigurado tayo na mapalad tayo dito pa lang sa lupa, pati sa kabilang buhay, mapalad pa rin tayo. Amen? So, babalik ko lang dito. Eto, tandaan natin, claim natin ito.
Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. At sino tong batisan ito? Ito ang Panginoong Hesukristo. Let us make sure na ang batisan natin, yung source natin ng lahat ng bagay, ng source ng nutrition natin, ng kalakasan natin, spiritually, physically, emotionally, physically, ay ang Panginoong Hesukristo. At ang mangyayari, lagi tayo sariwa. We will always look fresh and namumunga tayo sa takdang panahon. And maybe that takdang panahon is now. So claim it. Praise the Lord. Nauna pala yan kasi matagal ka na. Matagal ka nang natanim. This is your time na mangmunga na. Kami ni Pastor, this is our time na namumunga kami because we have been planted many years ago. Amen? So ngayon, ganun din tayo. Papunta rin tayo dyan na namumunga tayo sa takdang panahon. And ano man ang ating gawin, tayo'y magtatagumpay. Amen? So, puri ng Panginoon. Thank you, Lord. May natutunan ba ang bawat isa? Yan, ang ganda, diba? Yan, Ate Nori. Natutunan. Amen. Yan, napakaganda ng ating lesson. At talagang napaka-favorite ko yun. Kanina nga, medyo mangik-ngayak kung binabasa ko yung awit 1:3. Kasi talagang ramdam ko yun. At si Ate Nori, alam ko, ramdam din niya yun. Amen. So, yun lamang po. And we will pray. Yan, we will pray. Thank you. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Virtual palakpak. Yan. Gusto ba, Ate Nori, maaari mo bang wakasan kami ng panalangin? Sige po, Doc. Sige po, yuko natin ang ating mga Hallelujah God, Hallelujah Jesus. Lord God, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Muli Panginoon na kami Panginoon nakapakinig Panginoon ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ang aming narinig ay tumimo sa aming puso at isipan Panginoon at ito ay aming maisabuhay. Lord, maraming salamat Panginoon. Tunay nga po Panginoon na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Yes, na Lord. Ikaw po Panginoon ang aming source Lord na hindi Amen. po kami aasa Panginoon na kahit kanino. Sa iyo lamang po kami aasa. Magkamali man po kami, nandyan ka palagi sa amin upang ituwid kami. Maraming salamat Panginoon sa lahat Panginoon ng pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin Panginoon sa mga kagalakan o Lord God. Maraming salamat Panginoon. Tunay nga po Panginoon na ang iyong kabutihan Panginoon ay palaging nariyan para sa amin. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagmamahal na patuloy Panginoon nagkakaroon. Lord, maraming salamat Panginoon. Ito po ang aking samot panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Thank you po. Thank you Ate Nori and thank you everyone. God bless po. Hallelujah. Bye-bye. Till next Friday. Next Friday. Bye, Doc.